I knew it. I am really sorry kung wala akong ginawa that time, sweetheart. Naduwag ako. No, natakot akong matuklasan na hindi pala akong gusto mo. Ani Armando matapos niyang iparinig dito ang naging pag-uusap nila ni Jason. Sinabi niya rito ang lahat. Wala siyang iniwang detalye sa ginawa nilang pag-uusap ni Jay. Tinotoo nito ang sinabing pupuntan siya after office hours at ngayon nga, kasama nito nagkakape sa kusina. Tumayo siya para kumuha ng platito. Kukuha siya ng slice ng cake na dala nito. Gusto sana niya sabihin kay Armando na talagang masama ang loob niya dito dahil wala man lang tong ginawang paraan. Noon, sa halip iniwan na lang siyang basta. Na baka kung kinausap siya nito noon hindi sila humantong sa hiwalayan at posible nagkalinuman sila kaagad. Na mabuti na lang hindi pinasukan ng demonyo ang isip ni Jason at hindi siya tuloy ang pinagsamantalahan. Pero lingid sa kanya kahit hindi siya magsalita, alam nito, masama ang loob niya. Di na siya nagulat ng maya-maya, yapos na siya nito mula sa likod. Palagi naman kasing ginagawa ni Armando yon kahit noon. I'm really sorry. Alam ko nagtatampo ka. Anas nito sa tenga niya. You can talk to me. Alam mo yan, Mando. Kusang lumabas ang hinanakit sa kanyang tinig. Sana man lang kinalampag mo ako sa sofa, hindi ba? Or better yet, inupakan mo sana sa Jason that time para magising ako kaagad, pero hindi eh. Umalis ka kaagad at basta na lang akong iniwan doon. Mabuti na lang hindi ako tuloy ang binaboy ni Jay. At kanda iyak siya habang di napigil ang sariling sumbatan ito. Pero hindi siya nito pinatapos. Shh! Huwag mo nang ituloy dahil hindi kaya ng konsensya ko. Dahan-dahan siyang ipinihit nito paharap at noon niya nakitang namumulan nitong mga mata. Hinawakan nitong magkabilang pisngi niya at pinakatitigan siya sa mga mata. I am so sorry, sweetheart. Kung kaya ko lang ibalik ang araw na yon, hindi na kita iiwan doon. Please forgive me. Sobra nagsisisi na ako. Patawarin mo ko kung inuna kong galit. Ramdam niya ang pagsasabi nito ng totoo, kaya't sa huli napahugot na lang siya ng malalim na hininga. Pareho naman na silang walang magagawa dahil nangyari ng lahat ng yon. Fine. Mahina niyang anas sa bayoko ng kanyang ulo. Do you still love me? Tanong nito at maya-may napangat sa kanyang paningin. Nakakulong pa rin sa dalawang palad nito ang kanyang mukha at pinakatitigan pa siyang mabuti sa mga mata. Parang piniga ang puso niya dahil sa nakikitang pagsusumamo sa anyo ni Armando ng mga sandaling iyon. Kinapa niya sa dibdib ang sariling damdamin at noon niya napatunayang ito pa rin at walang ibang laman ang puso niya hanggang ngayon. Na hindi ito kailanman napalitan sa puso niya at ang naramdaman niya kay Noah parang paghanga lamang para sa binata. Tumango siya kay Armando. Maluwang tong napangiti, sabay ng pagturo ng luha sa mga mata nito. Kinabig siya nito sa sariling dibdib at pinaghahalikan siya sa ibabaw ng ulo. Mahal na mahal kita. I am so sorry sa lahat na nagawa ko. Sa pabablackmail ko sa'yo kapalit ng pagpapagamot sa mommy mo. Ginawa ko yon kasi galit ako sa'yo that time. Hindi ko kayang pigilin yung feelings ko. Mahal pa rin kita at ikaw pa rin ang gusto ko. Ayoko na mapunta ka sa iba. Mahabang sabi nito at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Sa totoo lang, inis na inis siya dito na nag-offer to na maging bed slave niya. Pero ang ending, pumayag pa rin naman siya kapalit ng buhay ng kanyang mommy. Inalok siya ni Noah ang bayaran ng perang ginamit ni Armando sa pagtulong sa kanya pero tinanggihan niya. At siguro nga ito talagang dahilan. Gusto rin niyang mapalapit pa sa alkalde at hindi lang niya maamin noon sa sarili. Thank you rin kasi ipinagamot mo ang mommy ko. Dahil sa'yo kaya busy pa siya ngayon. Nakangiti niyang sabi at pinahid ng mga palad niya ang basang mukha ng alkalde. Isang banayad na halik ang ginawa nito sa kanyang noo pagkatapos. Gagawin ko rin naman yon kahit hindi ka pumayag. Pamilya ko rin si mommy at di ko naman hahayaan na may mangyari sa kanyang di maganda. Pag-amin nito at otomatikong tumaas ang kilay niya dahil doon. So, blackmail lang talagang ginawa mo sa akin? Mainam ka rin, Mr. Del Rio no? Pinandilatan niya to ng mata, tsaka niya to pinagkukurot sa tagiliran. Alam mo bang, galit na galit ako sa'yo that time? Lahat na yata ng pangit at tawag na itawag ko na sa'yo dahil sa visit ko. Tapos tutulungan mo rin pala ako kahit wala yon? Kunway naghihimutok siya ng mga sandaling iyon. Sweetheart, sabi ko nga sa'yo, mas ginusto kong maging masama ako sa paningin mo, kesa naman mapunta ka sa iba na hindi tayo nagkakaayos. Hindi mo lang alam kung gaano ko gusto na sapakin yung Noah na yun tuwing magkakasama kayo. Pag-amin nito. I know. Nakikita ko nga yung mata mo kapag nasa paligid si Noah eh. Pero mabait yung tao. Hindi niya deserve na sapakin mo. Natatawang sabi niya. Kahit pa. Inakbayan siya nito pagkatapos.
Can you do me a favor, sweetheart? What if mag-set ka ng meeting sa pagitan naming dalawa? Gusto ko talaga siya makausap eh. I just want to make sure na titigilan ka na niya. Kumala siya kay Armando para humiwa ng cake para sa kanilang dalawa. I think mas maganda kung ako munang kakausap sa kanya, Mando. Kilala kita eh. Dadaanin mo lamang sa init ng ulo. Yun tao. Tapos mabuti kung makipag-usap pa kayo kapag ganoon. Umupo na to sa upuang nasa harap niya at saka siya pinanood. Kapag ipinilit niya yung kanya, magkakaproblema talaga kami. Anito na naging dahilan ng pag-iling niya. See? Kaya hindi magandang ideya na kayong dalawa lamang ang mag-uusap? Okay, ikaw na ang kumausap sa lalaking yon. Sabihin mo rin sa akin kung ano mapag-uusapan ninyo, okay? Para hindi na humaba pang usapan nila. Tumango na lamang siya. Baka ipilit pa nitong kausapin si Noah, mahirap na. Para hindi na humaba pang usapan. Hanggang hapunan, nasa bahay pa rin nila ang alkalde. Wala pa rin ang mga magulang niya dahil ayaw pa daw pa uwiin ang tiyahin ng mga ito. Sa pagkatapos silang kumain, hindi pa rin natitinag si Armando sa kanilang sofa. Patuloy ito sa panonood ng news kaya hindi niya maistorbo. Politics ang usapan at talaga namang halos hindi ito kumukurap sa pagtitig sa screen ng TV. Kapag politika talagang usapan, ibinibigay ni Armando ang buong atensyon dahil itong talagang hilig nito simula pa noon. Nakapaghilamos sa siya't lahat, naroon pa rin to at mukhang enjoy na enjoy sa pinanonood. Nagpalipas pa siya ng ilang sandali bago to tinabihan sa pag-upo. Inakbayan siya nito pero nanatili tong nakatutok sa TV. Mando, gabi nang masyado. Malayo pang uuwian mo. Mahina niyang sabi dahil ayaw naman niyang isipin itong ipinagtatabuyan niya. May pagkamaramdamin pa naman tong minsan. Hindi na lang ako uuwi. Dito na lang ako matutulog. Sabi nito na sa screen pa rin nakatutok ang mga mata. Hindi niya maintindihan pero biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. O mas tama yatang sabihin na excited siya? Ha? Gulat niyang tugon. Noon siya nito nilingon. Bahagyang salubong ang kilay nito pero hindi naman mukhang galit. Why? Ayaw mo ba ako dito, sweetheart? May pagdaramdam sa tinig nito. Eto na nga ba ang sinasabi niya? No, papasok ka pa bukas. Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil umayos na ng upo paharap sa kanya at saka pinisil ang kanyang pisngi. Sunday bukas, right? Ikaw ang papasok bukas sa bahay namin, di ba? Gusto ko sanang ikuha na ng ibang nurse ang papa, kaya lang ikaw talaga ang gusto rin na ng mama. So kapag dito ka natulog, pwedeng sabay na lang tayong pumunta sa bahay bukas ng umaga? Sabi nito na masuyong nakatingin sa kanya. Napakagatlabi siya. Paano nga ba niya nakalimutan na linggo bukas? Sunday nga pala bukas. Pero matutulog kang ganyan? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang jeans at polo shirt nitong suot. Napangiti ito dahil sa naging tanong niya. Tsaka pagkatapos ay ang ilong naman niya ang pinagdiskitahan nito. Pinisil din ito iyon. No, may pamalit ako sa kotse. Sagot nito. Gusto niya pa sanang sabihin na mukhang plano talaga nito ang dito matulog pero hindi na lamang niya isinatinig. Baka sabihin pa ni Armando ay masyado siyang feeling. Tumayo siya. Iniwan ito sa sofa. Pumunta siya sa kwarto niya at nagpalit ng beddings, gayon din ang mga punda. Nakakaya naman kasi kay Armando kung amoy tao ang kanyang akama. Pero teka, hindi naman nga pala nitong sinabing tatabihan siya. Hindi niya alam kung matatawa ba sa sarili o ano. Bakit nga ba kapag si Armando, palagi siyang advance kung mag-isip? Hindi niya alam kung matatawa. Nang bumalik siyang muli sa sala, wala ron si Armando. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ito, pabalik na rin mula sa kotse. Dala na nito sa kamay ang sinasabi nito na pamalit ng damit. Dali-dali siyang umalis doon dahil baka mahuli siya nito na sinisilip niya to sa labas. Kumakalabog ang kanyang puso. Umupo siya sa sofa. Kunwari, inabala ang sarili sa panonood ng TV na iniwan kanina ni Armando. Saan ang shower room, sweetheart? Tanong nito maya-maya nung nasa harapan na niya. Tumayo siya para ihatid ito sa banyo. Nakalimutan niyang kahit kailan nga pala ito pumunta sa bahay nila, hindi pa to gumamit ng CR, kaya hindi nito alam. Follow me. Okay, mauna ka na sa room ha? Huwag mo na lang akong hintayin. Susunod din naman ako after kong maligo. Sabi nito dahilan para mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ibig sabihin, plano na talang sumalo sa kanya sa silid. Magtigil ka nga, Meredith.
Kung kiligin ka, kala mo isa kang virgin eh. Eh nakuha naman lahat ni Armando ang lahat sa isang bahagi ng kanyang utak. Sige, maiwan na kita dyan. Sabi niya na nasa bungad na sila ng pintuan ng banyo. Yeah, thanks, sweetie. Nagmadali siya na makabalik sa silid. Bakit ba parang wala na siya sa sarili? Si Armando bagong ligo, samantalang siya naghilamos lamang. Parang batang inaamoy pa niya ang kanyang buhok. Baka amoy araw yon, nakakaya naman kay Armando. Wala sa loob na napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Gusto niyang matawa sa kakatwang inaasal dahil akala mo siya teenager nang ilang makakasamang crush. Kung makagalit ka kay Mando no nakaraan, wagas. Tapos ngayon naman, pati amoy ng buhok mo pinoproblema mo kung magiging mabango ba sa pang-amoy niya. Muling hirit naman ang kanyang isip. Napailing siya sa sarili at tipid na napangiti. Bakit nga ba? Lumapit siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Kinuha ang vitress doon. Naglagay pa siya ng tamang dami sa palad at saka pinahid sa kanyang mahabang buhok. Pagkatapos ay pumunta siya sa kama. Umupo lang siya sa ibabaw noon at kinandong ang laptop para i-check ang inventory nila na Jonah sa cafe ngayong buwan. Natuon doon ang buong atensyon niya kahit di niya napansin na pagkatapos maligo si Armando ngayon nasa loob na rin ng silid kasama niya. Akala ko natulog ka na. Anito habang tinutuyo ang basang buhok ng pinahiram niyang tuwalya. Lumapit to at umupo sa gilid ng kama sa harapan niya. Kailangan ko lang i-check yung inventory namin para naman maipakita ko kay Jonah. Mauna ka nang matulog. Aniya na hindi to tinapunan ng tingin. Ewan niya, para natatakot siyang magtama ang mga mata nila, lalo na nga't nasa awkward silang sitwasyon. Pero para namang sadyang nanunukso si Armando. Umusod pa ito ng husto, papalapit sa kanya, tsaka walang pakundangan na kinuha sa kanya ang laptop at inilagay sa ibabaw ng side table. Bukas mo na lang yung gawin kapag break time mo sa bahay. For now, magpahinga na lang muna tayo, sweetheart. May pakiusap sa tinig nito. Kahit na sino makarinig, siguradong hindi matatanggihan. Tiningnan niya ito na may pagsuyo. Minsan di pa rin siya makapaniwala na ito ang Armando na nooy lagi nang nakasinghal sa kanya. Na ito ang asawa ng kakambal niya na noon ay nagawa niya na malaking kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapanggap. Dumating siya sa point na hindi makapaniwalang may side pala si Armando na madambing din kung minsan. Sige, matulog na tayo. Nagpatiuna siyang mahiga. Tsaka niya hinablot ang hanggang bewang na kanyang kumot. Sumunod to na iniunat pa ang isang braso para ipunan sa kanya. Hindi ka pa rin talaga sanay matulog nang walang kumot? Mabuti nga okay na ako ngayon kahit iba, basta meron lang. Dati kumot ko lang hinahanap-hanap ko, kaya palagi ko yung dala kapag nag-out of town. Nakangiti niyang sagot dahil totoo nga naman iyon. Hindi niya nga mapigilang matawa kapag naalala na para siyang batang may baang kumot kapag bumabiyahe sila ni Jonah. Natawa rin to na niyakap ang isang braso sa bewang niya. Hindi ba pwedeng ako na lang ang kumot mo forever? I am very much willing to cover you up to help you get warm. Naparunok pa siya dahil hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Armando. Seryoso ito at hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin. Tumingala siya at napasingap siya dahil walang isang dangkalang pagitan ng kanilang mga mukha. Mando, I miss you. Meredith, kung pwede lang na ganito na tayo palagi. Kung pwede lang nadalhin kita kahit saan man ako magpunta. Gusto ko na nandun ka rin sa lugar kung nasaan ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin mapaniwalaan na nakaya kong di ka kasama sa loob ng ilang buwan. Sabi nito na ngayon hinahalik-halikan na ang kanyang noo. Ikaw kasi, naglakad ka kaagad sa galit mo? Kunwari ay paninisi pa niya rito. I know, at sobrang pinagsisihan ko yon. Akala ko makakausap kita na matino sa koron, kaya pinasama ko sa organizer ang pangalan ninyo ni Jonah. Pero damn, gusto kong magalit sa sarili ko dahil na naging dahilan para makilala mo ang Noah na yon. Pag-amin ng alkalde na nakapagpanganga sa kanya. Ikaw ang nagbigay ng name namin Jonah para masali sa seminar? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango si Armando, sabay halik ulit sa pisngi naman niya. Pero galit ka sa akin, hindi ba? Tapos kasama mo pa si Lorna doon. Actually, hindi ko rin naman alam kung bakit ko nga ba yung ginawa. Siguro dahil gulong-gulo na ako sa nangyayari at ang gusto ko lang talaga ay magkausap tayong na masinsinan.
Pero nasa eksena ng lalaking yon, kaya hindi ko rin nagawa ang bala ko. Palagi siya nakabuntot kahit saan ka magpunta. Madilim ang mukha nitong sinabi. Para namang ikaw walang kasama doon. Lagi mong kabuntot yung konsehal mo Pinandilatan niya ito ng malala kung paano tuling kasi ni Lorna. Sa pagkakataong yon, ito naman ang natawa. So, tama pala ako. Nagsiselos ka kay Lorna, ha? Tatawa-tawa itong tanong na para bang tuwang-tuwa pa. Hindi no? I know na maganda siya, pero wala din akong paki doon. Naka-ismid pa niyang tugon. Natawa na malakas si Armando. Pagkatapos ay niyakap siya na mas mahigpit pa. Halos nga hindi na siya makahinga. Pagkatapos ay itiningala nito ang ulo niya at isinulubong ng diretso ang kanyang mga mata. Hey, wala akong sinabi na maganda siya, ha? Ikaw ang nagsabi san. I guess hindi mo pa rin talaga alam hanggang ngayon kung gaano kakaganda, sweetheart? Seryoso nitong sabi, tsaka tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Parang gusto niyang malunod sa lahat ng sinabi ni Armando, pero mas matindi pa ron ang naramdaman niya ngayong hinahalikan siya nito. Para siyang nakalutang sa ibang dimensyon, kaya di niya napigil ang sariling mapapikit. Waring binibigyan nito ng patunay ang lahat ng sinabi nito kanina na umaapaw sa galak ang kanyang puso. Hindi ko kayang isipin na may ibang humahalik sa'yo, kagaya ng ganito, sweetheart. Akin ka lang, okay? Mamamatay muna ako bago may makaagaw sa'yo sa akin. Malambing nitong ana sa tenga niya. At dahil marahan lang akong gumalaw, may kakaibang ligayang nararamdaman. Naisip niya na wala ng puwang pap para ikaila at itago niya kay Armando ang totoo niyang damdamin. Ako din, ayoko na may ibang lumalapit sa'yo. Pareho lang tayo kaya udayos ka, Mr. Del Rio. Kung possessive ka, ganon din ako. Kaya tiginin mong pakikipaglandian kay Lorna. Kung hindi, kakalbuhin kita. Pabiro niyang sabi na kinangiti ng maluwag ni Armando. Noted, Commander. Mas lalo pa niya itong kinabig pagkatapos. Ang magaan itong halik kanina ay biglang naging malalim at alam niyang kapag nagpatuloy ito sa ginagawa, tuloy na siyang mapapagaya sa alkalde. Mando, hindi niya napigilang sabihin ang pangalan nito nang lumapit ito sa kanyang leeg papunta sa kanyang punong tenga. Kagad ay lumakad ang nakakakiliting boltahe sa kanyang buong katawan. Unti-unti nitong pumapaso sa kanyang balat. Mando, muli niyang anas na maging mapusok pa ang paghalik nito. I'm sorry pero hindi ko kayang matulog na lang ng basta, sweetheart. I miss you so much. I've been longing for you for this long. Malamyos na sabi nito na sandaling huminto sa paghalik sa kanya. I want you, sweetheart. Bigla, lumagasa ang mas matinding kabog sa kanyang dibdib. Oo nga, at ilang beses siya nitong inangkin pero ngayon ay iba na. Ngayon, alam na nito na si Melanie siya. Nung huli na hinagkan siya nito ay bilang kabayaran sa pagpapagamot ito sa mommy niya. Pero ngayon nagpaalam pa to tumingi ng permiso bago siya angkinin. Naparunok siya dahil sa totoo lang hindi niya alam kung paano magre-react. Pero ano nga bang gusto niya? Saglit siyang nag-isip at pinakiramdaman ng sarili. Di naman siya nahirapan sa paghanap ng sagot dahil sa puso't isip niyang nagdidikta na gusto niya rin ang hinihiling ng alkalde. Parang gustong mahiya ni Meredith sa mag-asawang Del Rio dahil hawak pa siya ni Armando habang pumapasok sila sa sala ng mansyon kinabukasan. Babawiin niya sana ang kamay nang bumaba sila ng kotse pero hindi yon binitawan ng alkalde. Sa mga kamay tuloy nilang dalawa na magkahawak nakatingin na mag-asawa habang pumapasok sila. Bakas ang pagtataka sa mukha ng mga ito kung bakit sila magkasama. Good morning, ma. Pa? Sagad ang ngiting bati ni Armando sa mga magulang, sabay halik sa pisngi ng mga ito. Kitang-kita niya na nang sa halip na kagad tumugon sa anak, natigilan si Mrs. Del Rio. Bagkos nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Armando. Batid niyang may gusto tong sabihin pero hindi maituloy. Good morning ho, ma'am. Gov. Pasensya na ho kayo kung hindi lang ako nakabalik. Aniya sa kabila ng pagkailang na nararamdaman. Nahihiya siya sa mga ito dahil 2 araw siyang di nakapasok. Isa pa hindi siya komportable na 2 araw lang siyang nawala pagkatapos magka-holding hands sa sila ni Armando pagbalik niya. Pero agad nawala ang kanyang hiya nang umiti ang ginang na kahit hindi magsalita, alam niyang gustong tanungin kung bakit sila magkahawak kamay ni Armando. Walang problema doon, iha. Kamusta na ang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo? Mabait nitong tanong maya-maya.
Okay na ho ako, ma'am. Tipid niyang sabi. Mabuti naman kung ganon. Pero nag-breakfast na ba kayong dalawa? Teka, sabihan ko si Mildred ay paganda kayo ng almusal. Natuwa siya na malamang hindi pala pinaalis si Mildred sa kabila ng ginawa nito sa pamilya. Kagaya ni Armando, alam niyang may mabuting tao talaga ito at siguro nga, kailangan lang talaga nito ng pera para gumawa ng hindi maganda. Mabuti na lang binigyan pa ito ng second chance ng mga Del Rio. Ayon sa kwento ni Armando, ay mga kabarangay ni Mildred ang mga nanloob sa bahay nito ng gabing iyon. Kilala lahat ito ng pobre at nagkataon naman, pare-parehong kailangan nila ng pera kahit nagkaisang looban ng manson. Tapos na kami, mama. Nag-breakfast na kami bago umalis kina Meredith. Ani Armando na makitang akbang tatayo to para pumunta sa kusina. What do you mean, iho? Kina Meredith ka ba natulog? Hindi ka umuwi kagabi, right? Makahulugan muna siyang tinignan ni Mando bago to sumagot. Yes, mama. Kaya sabay na rin ho kaming pumunta rito. Kitang-kita niya na magtinginan muli ang mag-asawa. Ang mama ni Armando hindi malaman kung paano ipapakita ang sayang nararamdaman. Halos mapang nga ito pero agad ding tinakpan ng bibig nang makabawi. Excuse me guys, may kukunin lang ako sa itaas. Paalam ni Armando at dali-daling umakyat sa ikalawang palapag. Naiwan siya sa mga magulang nito kaya't agad hinila siya ni Mrs. Del Rio sa mahabang sofa. Ngiting-ngiti ito habang hawak ang dalawang kamay na. Ayan na, hindi ka natatantanan yan, Meredith. Natatawang ani naman ni Gov Del Rio habang nakatingin sa kanila. Bahagyatong nilingan ng ginang at saka kunway inismera ng asawa pero agad ding ibinalik ang atensyon sa kanya. Tell me, Iha, what happened between you and Armando? Bakit may pakiramdam akong nag-iba bigla ang ihip ng hangin? Excited itong sabi na sinadya pang hinaan ng boses para hindi marinig ng esposo nito. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Lalo na't baka sa mukha ng ginang ang labis na tuwa. Nakakahiya ho pero si Armando ho ay nagkaliwanagan na. At ako, ma'am, nalaman ho namin sa isa't isa na meron pala kaming di pagkakaintindihan na siyang naging dahilan para magalit kami sa isa't isa. Hindi niya alam kung ano ba ang sasabihin ng ginang. Tumango-tango ito pero mayamay natigilan din at wari nag-iisip ng malalim. Pero paano ng boyfriend mong si Noah, Iha? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Mrs. Del Rio nang maalala ang mabait niyang kaibigan. Ang alam nga pala namang ito, nobyo niyang minata dahil nung nasabi niya noon kay Armando. Sorry po ma'am pero nagsinungaling ho ako. Sinabi ko lang ho iyon para hindi ako magmukhang kawawa sa mga mata ni Armando. Hindi ko ho boyfriend si Noah. Nagdiwanag muli ang mga mata ni Mrs. Del Rio dahil sa sinabi niya. Lumuwang ang ngiti nito at mas lalong humigpit ang hawak sa kamay niya. Kahit boto ko sa batang Noah na yon, syempre masakit pa rin para sa akin nang malaman kong wala na kayong pag-asa ni Mando, Iha. At sa nakikita ko ngayon, hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Itong si Gov, kunyari walang pakialam yan. Pero ang totoo masayang masaya yan dahil ikaw ang gusto namin para kay Mando. Daing pa ng ginang. Nagumapaw sa galak ang puso niya sa narinig. Mabait sa kanya ang mga Del Rio pero hindi niya akalain na ganito kainit ang magiging pagtanggap ng mga to sa kanya. Maraming salamat ho, ma'am. Nakakaya ho dahil sa lahat ng nangyari. Mabait pa rin po kayo sa akin. Aniya sa ginang. Aba, mukhang na-interview na ng mamang sweetheart ko ah. Sabay silang napatingin ng ginang sa hagdan nang marinig nilang sinabing yun ni Armando. Tuloy-tuloy tong bumaba at tumiretso sa tabi niya tsaka umupo roon. Inakbayan sa nito pagkatapos. Masyado kasi kayong malihim dalawa eh. Anong plano nyo ngayon, iho? Kahit bahagya pa rin nakangawi, nagawang itanong ni Governor Del Rio sa anak. Masuyo siyang tinignan ni Armando bago sumagot. Kinabig pa siya nito kaya bahagyang sumadsad siya sa dibdib nito. Marami akong plano para sa amin itong si Meredith, Papa. Soon malalaman nyo rin ng mama. Son, alam namin ng mama mo kung gaano mo kamahal si Meredith. Baka hindi pa kayo magpakasal dalawa. Ikaw din, baka mamaya niyan maagaw pa siya ng iba. Alam niya nagbibiro lang ama nito pero bigla naging seryoso si Armando. Inawakan ng isang kamay niya at saka siya tagos-tagosang tinitigan. Pakiramdam niya mapulang-mapula ng kanyang mukha dahil sa hiya. Hindi siya sanay na siya ang topic ng mga to. Papa, hindi ko nga ho alam kung gustong magpakasal sa akin itong si Meredith. Sabi ni Armando, pa maya-maya. Gusto pang umikot ng eyeballs niya.
Gusto niyang sabihin kay Armando na nakuha na nga nitong lahat-lahat sa kanya para umayaw siya sa kasal na gusto nito kung sakali. Isa pa mukhang hindi yata nito alam na simula nang dumating siya sa buhay nito, yun na ang gusto niyang mangyari. Na kahit tong buhay pa si Melanie, hindi isang beses niyang nahiling na sana isa na lang siyang Melanie para siya na lang ang naging asawa ni Armando. Ang mabuti pa magbakasyon tayo, iho. What if mag-leave ka sa munisipyo? Mag 1 week tayo sa Villa Celestina. What do you think? Sige ho, aayusin ko ang schedule ko. Hintayin din muna namin na makabalik ang parents ni Meredith para maipaalam ko sa kanya, anang alkalde. Buong maghapon na nakabuntot to sa kanya, kahit paabala siya sa pag-aasikaso kay Governor. Naiilang tuloy siya at di makapag-concentrate sa trabaho dahil sa presensya nito at di niya maiwasang manibago rito ng dahil doon. Di naman kasi ganito si Armando noon. Never siya nitong binantayan at hindi ito nagstay ng matagal sa lugar kung saan siya naroon. Mando, nakakaya sa papa mo. Hindi naman ako aalis kaya hindi mo na ako dapat pang bantayan. Natatawa niyang sabi na maging sa pagkuha ng gamot ng matanda ay kasunod niya ito. Maging ito ay natawa pagkatapos. Hayaan mo na ako, sweetheart. Bukas, busy na naman ako eh. Sabi nito at na-realize niyang may point nga. Nang sumapit ang hapon, naging panauhin nila si Lorna na kinagulat niya maging ni Armando. Ayon dito, wala itong usapan at ang konsehala na bibisita sa mansyon ng araw na yon. May dala tong prutas para kay Governor Lario na pinagmanuhan pa nito pagkatapos ibigay ang dala. Hi! Sagad ang ngiting bati nito kay Armando, sabay halik sa pisngi nito. Noon, nasa lanay sila at kasalukuy naglalaro ng chess ang mag-ama. Hindi nakaligtas sa kanya nang tapunan siya na makahulugang tingin ni Mrs. Del Rio na nasa harapan niya. Waring sinasabi na wala siyang dapat ipag-alala. Napadalaw ka, Lorna? Formal na tanong dito ni Armando. Natawa ang konsehala, sabay kapit sa braso ni Armando. Why? Dati naman na akong bumibisita dito every week. Masama ba? Dati naman sinusundo mo pa ako. Maarting sabi nito kaya kaagad gustong umikot ng eyeballs niya. Bagay na pinakapipigil niya dahil nasa harapan siya ng mga magulang ni Armando. Hi, Meredith. Baling nito sa kanya kahit pa basang-basa naman niya ang ngiti nito sa pagkukunwari. Di naman sa ganon. Sana lang nagpasabi ka. Bakas sa tono ni Armando ang iritasyon. Huwag ka nang magwelit. Gusto ka lang naman kamustahin si Tito eh. Isa pa gusto ko lang sabihin, nagbigay na ng go signal si Vice Governor tungkol sa nire-request nating project. Gusto niyang pag-usapan. Naisip ko, ba't di natin sa Villa Celestina gawin? Ano sa tingin mo, Mando? Pansin niyang nag-isip ng mabuti si Armando dahil doon. Pagkaway tinignan nito ang mga magulang na waring nanghihingi ng opinyon sa magiging desisyon nito. Maya-maya siya naman ang binalingan nito ng tingin. Matagal. Napako pang tingin nito sa kanya bagay na nahalata yata ni Lorna. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa na may pagtataka sa mukha. Titignan ko pa kung pwede sa Villa Celestina, Lorna. I will give you an update kahit bukas. Sure. Ngayong naging maayos na sa pagitan ni Meredith at Armando, simula na ba to na masaya nilang pagsasama? Ano ang gagawin ni Meredith ngayong may Lorna nang gumigit na sa kanila ni Armando? Yan ang aalamin natin sa susunod nating kabanata.